Balik po tayo sa mga balita. Sumipot sa preliminary investigation ng Justice Department o DOJ ang abogado ng anak ng kidnapped slave victim na negosyanteng si Anson Ke. Inihain nito sa DOJ ang mahalagang impormasyon na makatutulong sa pagbibigay hustisya sa pagkamatay ng kanyang ama. Weng de la Fuente sa balita. Nagsumite ng sworn statement sa Department of Justice ang anak ng negosyanteng kidnapped slave victim na si Anson Ke. Humarap sa isinagawang preliminary investigation ngayong araw sa DOJ ang abogado ni Anton Ke kung saan ipinresenta rin ng PNP Anti-Kidnapping Group ang mga naarestong suspect sa pagdukot at pagpatay sa matandang Ke. Sinabi ni Attorney Carlito Campañela, abogado ng pamilya Ke, na mahalagang impormasyon ang nilalaman ng sworn statement ni Anton Ke na makakatulong sa paghahanap ng hustisya sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa kaniyang ama. It is a narrative that contains what had happened from the time of the abduction up to the time of the positive identification of Anson Ke. And in between is the protracted and tedious, difficult negotiation for the ransom. Nanindigan muli ang abogado ni Ken na walang kinalaman ng kanyang kliyente sa pagdukot at pagpatay sa kanyang ama gaya ng mga unang naiulat. Wala po ang nagsabi na po niya no less than that AKG, the CIDG, supported by the officials of the PNP, na wala hong ebidensyang nagpo-point out na si Mr. Alvin Ke ay involved dito. In fact, yung negotiation ng ransom, yung proof, paghingi niya ng proof of life, it's a very indicative na talagang walang-wala. Sa pagdinig ipinresenta ng PNP AKG si Gong Wenli alias Keritan na sinasabing co-mastermind sa pagdukot at pagpatay sa negosyante kasama ang kanyang driver. Naaresto si Tan sa Boracay noong weekend na iniulat na nagpalipat-lipat ng pinagtataguang hotel kasama ang kanyang mga anak at magulang. Bukod kay Tan, una nang naaresto ang iba pang suspect na kinilalang sina David Tan Liao, Richardo Austria, Raymart Katekista at Jonin Lin. Sinabi ng pulisya na si Tian Liao na co-mastermind din sa krimen ay personal na kakilala ng matandang Ke. Pinaniniwala ng otoridad na ginamit na pain si Tan para pasunurin si Anson Ke sa lokasyon kung saan siya dinukot at ginamit ang mobile phone nito para mag-demand ng 20 milyong dolyar na ransom sa pamilya. Gamit ang digital wallets na i-convert ang ransom sa cryptocurrency kaya't mas naging mahirap sa otoridad na ma-recover ang ransom money. Itinakda naman ng Department of Justice sa Lunes, May 26, ang pagpapatuloy ng preliminary investigation sa kaso. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, tapang, matapat.